Gifts that only you can give yourself. Unang-una po ay nais kong bigyan ng diin that when we say here, you or self, it is not the negative selfishness. Kasi kung minsan, lagi natin iniisip pagka you or give to myself, maging bad agad yun, makasarili. No. It is not the negative meaning of self. It is not self-centeredness. It is not independence from God, but it is marshaling all God-given personal resources for utmost personal development. In other words, yung ibinigay na sa atin, yung likas sa atin, yun ang ibig sabihin natin ng self. Not just this egocentric self. What are the gifts that you can and you should give yourselves? First of all, self-assessment and evaluation. It is a wonderful gift to give to ourselves. Gaano kadalas yung binibigyan ng sarili ng regalo na mag-isip-isip, mag-aral-aral, magsukat-sukat ng ating sarili. Many times we give people that gift. Ina-assess natin sila, sinusukat natin sila, ginegrade natin sila, but it's time that you give yourself that gift. Sa Luke 7:7, we have a wonderful example of a self-assessing person. Sabi niya kay Lord, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. What a wonderful self-assessment. Sabi niya, I did not consider myself worthy to come to you. And yet many people miss to do this and consider themselves worthy, in fact, entitled to ask God many things. Pag humihingi tayo at hindi tayo nabibigyan, because we have a sense, naiinis yung iba, nagtatampo, because we might have a misplaced sense of self-entitlement. Na parang right natin yon, birthright natin yon. That's why it is important to stop and make a self-assessment and evaluation. Sa kabila ng busy season, it is good to stop and ponder and say, how do I measure in terms of God's standards? How do I measure as a father, as a mother, as a son or daughter, as a daughter-in-law or son-in-law, as a mother or father-in-law? How do I measure as a member of the church? How do I measure as an officer of the church? How do I measure as a child of God? As you can see, when we begin to give ourselves this kind of gift, we will become better persons. And therefore, we will become better givers to others. Kaya napakahalaga, unahing bigyan ang sarili. Unang gift, the gift of self-assessment, self-evaluation. Pangalawa, this wonderful gift of self-control. Sabi natin kanina, kayo lang ang pwede magbigay sa sarili nyo. Kaya nga doon pa lang sa word, kasama na yung self. Self-assessment, self-control. Hindi kayo pwedeng kontrolin ng iba eh. Only up to a point can you be controlled. But they cannot even control your thoughts. People cannot even control our mouths. Makalusot lang tayo ng konting segundo, masasabi natin yung gusto nating sabihin. Kaya kahit sa most repressive regimes, hindi rin napipigil yung mga mouths ng tao, nakakapagsabi, nakakapag-pass on ng information, kahit coded, kahit palihim, hindi napipigil sapagkat tayo lang ang pwedeng pumigil sa ating sarili. Ni hindi nga tayo pinipigil ng Diyos. Tinuturuan tayo, pero hindi tayo pinupuwersa. So only you can give yourself this gift, self-control, so that we may be protected from self-destruction. Pag pinag-aralan mo yung mga words na nag-uumpisa sa self, mga bywords, dalawang words, ang dami. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. Para daw city na walang pader, sira-sira ang mga pader niya, ganun ang taong walang self-control. Bakit? Ang dali-dali niyang i-attack ng enemy. Sapagkat ang enemy niya, hindi na siya dapat lumayo, sarili na niya mismo. 1 Peter 5:8. Ina-admonish tayo dito, be self-controlled and alert. Kung minsan sasabihin natin, Lord, kontrolin mo po siya. Hindi naman nangongontrol ang Diyos ng tao eh.
Kasi it's dangerous theology to say, Lord, kontrolin mo po siya, kontrolin ako. Kasi ibig sabihin, pag nagkasala tayo o nagkasala siya, kasalanan ng Diyos, hindi niya kinontrol eh. Pero bigyan tayo ng free will and answerability that is attached to this free will. That's why you've got to give yourself this wonderful gift. Self-control. Why? Because people who don't exercise self-control, self-destruct. Marami tayong ginagawa, sinasabi na hindi dapat. Most of the time, a lot of our energies are spent only repairing or trying to repair what we ourselves have destroyed or damaged. Kaya mahalaga yung gift of self-control. Lalo mga young people, kahit anong pagbabantay sa inyo ng magulang, kayo pa rin ang magkocontrol sa inyong sarili. Sapagkat pagka wala na kayo sa mata ng nanay at tatay nyo, talagang kayo na ang nagdedesisyon yan. Kumisa nga, nagpe-pretend ka pa kunwari na nag-homework, kaya texting pa lang, inaatupag mo doon sa isang sulok. Akala ng nagko-computer ka, yung pala kung anong pinagagagawa mo. Ang dali-daling dayain ng kapwa eh. Pero pag dinadaya nyo pa pati sarili nyo, malaking problema nyo nun. Self-control. Maraming young people, ayaw nilang mag-control ng sarili. But ang gabing-gabi ka na umuwi, gabi rin mo umuwi ang nanay ko eh. Tsaka tatay ko, wala nga eh. Wala na nga sila sa bahay, di ikaw nang umuwi. Walang tao, di umuwi ka na magkatao. Hindi ka pala binabantayan, kawawa ka naman, dapat bantayan mo na yung sarili mo. Yung mga ibang mga young people, sila naiinis sa kanilang magulang pag binabantayan sila. Kawawa naman ako, binabantayan ako. That's wrong, ha? Ang kawawa yung hindi binabantayan. Dahil ikaw na ngayon kailangan magbantay lagi sa sarili mo. Kita ninyo ang mga nangyayari sa maraming young people na hindi nagbabantay sa sarili. Sa walang self-control. Napapariwara. 13 anyos pa lang, 2 na anak. Napapahamak. Nagda-drugs, nagkakasabit-sabit kung saan-saan, bumabagsak sa school, 7 taon na sa high school, hindi naman PhD yun, high school yun eh, no? Kasi hindi kinokontrol ang sarili. Sinusunod ang lahat ng maiibigan ng katawan. So, anong gift ang ibibigay sa sarili? Self-control. Kasi kahit gusto kong ibigay sa inyo, hindi ko kaya. Kahit kapwa natin hindi kayang ibigay yan, kayo lang ang makakapagbigay sa sarili nyo. Mga magulang din na walang self-control kuminsan, nananakit ng mga anak, tapos pagsisisihan, tapos panayang make-up. You know, self-control is so important. Another gift. To give yourself self-discipline. 1 Corinthians 9:27, very dramatic talaga itong si Paul. I really love his poetry. Sabi niya, I beat my body and make it my slave. Can you imagine that kind of self-control? Sabi, binubugbog ko itong katawan ko, pinupokpok ko. Para sigurong lata na pag pinupokpok mo, sumusunod yung korte. No? Sabi, I beat my body to make it my slave. Hindi ako yung slave ng body ko. Na gusto na ng espiritu kong bumangon, nasusunod yung katawan ko, gusto pang matulog. Na sinasabi ng espiritu ko, kailangan gumawa ako ng mabuti, ang nasusunod yung katawan ko na gustong gumawa ng masama. So sabi niya, I beat my body to make it my slave. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Again, other agencies outside of ourselves can, up to a point, impose discipline on us, but only up to a point. It's up to the person to impose discipline on himself or herself. At tayo, we are surrounded by a great cloud of witnesses. People that never exercise self-discipline, self-destruct. Hindi na sila kailangang sirain ng iba. Sila na ang sumisira sa sarili nila. Kaya napakahalaga ang gift na ito to give yourself. Another gift that we should give ourselves is the gift of self-help. You can receive help from people, but unless you help yourself, nothing will happen. Kuminsan may mga magulang sa akin, Pastor, gusto kong ipa-counsel ang anak ko kasi drug dependent. Gusto ho bang pa-counsel ng anak nyo? Ayaw nga ho eh. Huhulugan ko ng lambat at dadaling ko sa inyo. Ayaw ko mag-counsel ng ganyan. Una, para pa ako may utang na loob sa kanya pag nagpa-counsel siya sa akin. Ayaw naman pala niya kasi. Second, the person may be polite and listen to me, but will never heed the advice anyway. Mapapagod kayo, mapapagod ako. Kung yan mismong may katawan na yan, ayaw niyang tulungan ang sarili niya, wala tayong kayang gawin.
Kaya kahit ang mga estudyante, pinag-aaral lang magulang, kung hindi pa rin nag-aaral, may dala-dala pa daw mga gamit, papasok, pero hindi naman pala sa school nagpupunta. Hindi tinutulungan ang sarili, kahit anong tulong ng magulang ang gawin, hindi makaka-epekto, wala. You've got to be helping yourself. Ano po ba yung ating mga weaknesses sa buhay? Kung hindi nyo kayang ma-spell ang Nebuchadnezzar o Czechoslovakia o word na yes, kahit anong tulong ng kapwa nyo sa inyo, hindi nyo pa rin yan ma-spell unless you work and do something and help yourself. Marami mga tao, weakness ko po kasi ito eh. Next year, yung pa rin ang weakness. Next year, after next, yung pa rin ang weakness. Walang improvement. Kasi hindi tinutulungan ang sarili. Year in and year out, year after year after year, the same mistakes, the same weaknesses that never get strengthened because people don't exercise self-help. They only want to be helped from the outside. But unless you give yourself this gift, nothing much will come out of you. Another gift that is so important to give to ourselves is the gift of self-sufficiency. The gift of self-reliance. I don't bring God out of the equation. Ang pinag-uusapan natin dito, yung umaasa ka sa ibinigay sa iyo ni Lord na kakayahan, dinedevelop mo ito para hindi ka aasa sa iba. Hindi ka umaasa sa kakayahan na ibinigay ng Diyos sa ibang tao kasi lahat tayo binigyan ng kakayahan. Yung mga taong self-sufficient, anong nangyayari sa kanila? Kagalang-galang, iginagalang, tinitingnan, nirerespeto. Yung mga taong palaasa, walang dignity. Hindi maigalang ng iba at wala ring galang sa sarili. Maliban nilang tayo ay may sakit or mentally incapacitated or underage or overage, we should be self-sufficient. Sa 2 Corinthians 11:9, sabi ni Paul sa kanyang mga members, I have kept myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Sa kaayawan nga ni Paul na maging pabigat sa mga mananampalataya, while he was preaching, may sarili pa siyang trade. He was a tent maker. He was making tents and selling them so he would make an extra income para hindi niya iasa ang lahat ng gastos niya doon sa church. Lalo't kung yung church ay mahirap. Yung mga members ay walang masyadong resources. Sabi niya sa 2 Thessalonians 3:7, For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you. Nagtatrabaho kami, gumagawa kami ng paraan, pinapakain namin ang aming sarili. In fact, sabi ni Paul, if any man will not work, he must not eat. Again, liban na lang kung siya may sakit, or underage, or overage, which is of course understandable na kailangan nating tulungan. But we should give ourselves that kind of gift. Kaya mga magulang, habang mga bata pa, we also strive to establish ourselves economically. Para pag tayo matanda na, hindi tayo aasa-asa sa ating mga anak. Mabuti ng mabuti kung tayo lingapin. At kung hindi, hindi naman lahat ay ganun. Meron nga ang buti-buti ng iyong anak ang napangasawa. Kasama ng ugali. So nalilimot-limutan ka rin ng iyong anak. Kaya kailangan, bago ka talaga magkaedad, ihanda mo rin yung sarili mo dahil darating naman yun kung loloobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng mahabang buhay. Mga young people, deserve before you desire. Mag-summer job, mag-part-time job. Hindi pati yung mga kaartihan at kung ano-ano mga pambili ng mga telepono. Iaasa pa sa magulang. Lahat na, pati bisyo, pati pagpapasarap, nakaasa pa sa hirap ng magulang. Yan naman ang mapupuri mo sa mga bata sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Pamisa-misa may mapupuri din tayo sa American culture. Pamisa-misan lang. No? Ang mga young people dyan, marunong magtrabaho. Hindi sila nahihiyang mag-waiter, mag-waitress, mag-ganito, mag-ganyan, mag-gasoline boy, gasoline girl, kung ano-ano pinapasok para sila kumita. Para yung mga gusto nilang mga happening sa buhay, sila na yung gumagastos, hindi nila inaasa pa sa magulang. Dito naman sa Pilipinas, napaka-spoiled, no? Ng mga baby bubot. Ang tatanda na mga baby pa. Para ng mga kalabaw ang mga itsura, lahat nakaasa pa sa magulang.
Gusto pa, designer ang pampaalagay sa kilikili, designer label. Ang lahat ay kailangan ay class at mahal. Pero mga batugan, walang mga trabaho, ang tatamad, ayaw gumising ng maaga, ang lalaki ng mga katawan, wala naman silbi. Lahat inihingi sa magulang. No? Kailangan self-sufficient. Marunong kang gumasta, dapat marunong kang kumita. Deserve before you desire. May tungkulin ng mga magulang natin na tayo bigyan ng basic needs, pero yung mga luhu-luhu nyo, hindi na tungkulin ng magulang yan. Bonus kung kaya nila, at bonus kung gusto nila. Pero kung hindi, huwag nyo yung iasa. Kailangan marunong gumawa ng trabaho. Hindi tuwing summer vacation na lang, walang ginagawa kundi kung saan ang gimmick, kung saan ang lakad, hindi mag-part-time job, hindi magtrabaho, o tumulong man lang sa bahay. Yung mga iba, isang linggo nang mga wala sa bahay, nasa mga dormitoryo at kung ano-ano, minsan lang uuwi sa bahay, tulog pa maghapon. Hindi man lang magbunot-bunot ng sahig o mag-vacuum o maglinis-linis ng kaprasong garden. Talagang nagpapataba at nagpapalakas para ubusin na naman ang lakas niya pag nandun na naman sa eskwelahan sa kanyang mga sarili lang at pansariling kagustuhan. Kailangan self-sufficient ang tao. At habang bata pa dapat, ini-inculcate ang kanyang mga bagay. Ano pa? Ang gifts that we can give ourselves. The gift of self-confidence. No one can give it to you. Only you. Once more, hindi ko ipinupwera ang Diyos. Siyempre, lahat sa Kanya nagmumula. Ang pinag-uusapan natin, yung tao level only. No? Huwag niyong iasa sa kapwa na yung confidence niyo magmumula sa Kanya. Kung minsan, you're very confident kasi ang tatay mo, achiever, ang nanay mo, achiever, ang ate mo, Miss Universe, ang kuya mo, ganito. Ikaw. So, kailangan meron ka rin ina-achieve sa iyong sarili para meron kang self-confidence. The Arabs have a saying, a bald woman takes pride in her cousin's hair. So, anong pinagmamalaki nyo lang? Ganito yung kapatid ko, ganito yung pinsan ko, ganitong nanay ko. Kayo. Ano tayo? Hindi naman natin kailangan maging super sikat para meron tayong maipagmalaki. But if we develop ourselves, pag ibigay natin sa ating sarili yung unang nakaraang 5, inevitably, magkakaroon tayo ng self-confidence. When we do our homework, kung dapat ka nag-aaral ay nag-aaral ka. Kung dapat ka nagtatrabaho ay nagtatrabaho ka. If you develop yourself, your talents, and you reflect on your weaknesses so it can be strengthened, then we develop self-confidence. Nobody can give it to you. Kaya magtataka ka, marami pa nga mga magulang na mga achievers, sila itong may inferiority complex Hindi maibigay ng magulang yung glory ng achievement nila sa anak. Minsan yung mga iba pang anak nagkaka-inferiority complex dahil doon because they are always being compared to their great parents. Sometimes pag may mga achievers ka pang ate at kuya, lalo pang lumala ang inferiority complex mo. Dahil lagi kayo nako-compare. Ba't ganyan ka? Yung kapatid mo, ganun. Lalong bumaba ang pagtingin mo sa sarili. Kaya dapat meron kang gawin. May mga tao, 3 years ago, may inferiority complex. 2 years ago, may inferiority complex. Ngayon, meron pa rin. Ibig sabihin, wala siyang ginawa para madagdagan ang kanyang self-confidence. Wala siyang ginawa para asikasuhin ang improvement ng kanyang sarili. So, hindi umaasenso. At yun ay kamamatayan na, babaunin na hanggang libing pag hindi nagbago ang pag-iisip na kailangan mag-assess, mag-isip-isip, at magbago. Finally, marami sana akong ilalagay, mga 70. Pero tama na muna ang 7. The gift that you can give to yourself, you and only you can give it. Not your husband, not your mother, not your father, not even God. Self-respect. Because God will not give it to you. He wants you to get it. But He enables you. He gives you capacities so it can be done. But you've got to work at it. Self-respect. Do you respect yourself? Kasi kahit anong paggalang ng iba sa inyo, pag hindi nyo kayo nagalang inyong sarili, tuturuan nyo sila na di rin kayo igalang. It is not absolutely true, but there is a truth in it. Sinasabi nila, wala daw lalaking bastos. Meron lang daw babaeng bastusin. Of course, it's not absolutely true, but there's a lot of truth in it. Kasi kahit kumisan lasing na pasuray-suray, pag matinong babae yung nakakasalubong, tumidiretso rin ang lakad
Pero meron ng mga lalaking kahit santong-santong ugali, dahil sa kalaswaan ng babaeng ito, lumalabas yung pagkahalimaw niya pagka ito ang kaharap. We teach people how to treat us by the way we treat ourselves. So pag sinabi ng iba, alam nyo, lagi na lang ako nai-snub, manalamin ka, ba't ginagawa yun sa'yo? Alam nyo, lagi na lang akong sinisipulan ng mga lalaking lasing. Ay, tingnan mo ang itsura mo. Siguro mo, kung mukha kang madre, hindi ka masisipulan. No? You've got to look at yourself. Ben, hindi naman ako pinapansin ng mga yan. Ini-small lang ako. Pero bakit? Because you are giving them clues na huwag kang igalang. Sometimes, it's what you wear. Alam mo, sabi ni Chitang Nakpil, the mother of Gemma Cruz, sabi niya, dressing up is the best revenge. Kasi kahit wala kang kapera-pera, kung may itsura ka, tinitingnan ka naman ng tao. Ngayon, kahit na punong-puno ng pera yung bulsa mo, kung ang itsura mo miserable, halos hindi ka sabihan ng good morning sa restaurant ayaw ko papasundin. Diba? Bawal dito, nakasandot, nakatsinelas, punong-puno ng pera ang bulsa ko, kahit bawal nga Diba? So, mahirap ka na nga, i-advertise mo sa itsura mo. Siguro naman, kahit isa o dalawa, may kapulong ka. Are you encouraging people? Treat you shabbily? How to stand up and then speak how to treat you? Nakaupo ka pala at halos umiga ka na at sinakos ka may tumito na lahat ka nakukarak ka may sinasabi ka tungkol sa iyong sarili. Lagi. So, give yourself the gift of self-respect. Kasali ko minsan yan yung may buffet, nauna ka sa linya, huwag man mampunin ang plato mo, punong-puno. Self-respect din yun Kasi may ina-advertise ka, sabi ng plato mo, takaw ko. Sabi ng plato mo, wala akong pakialam sa kapwa ko, basta mabusog ko. Alam niyo po, konting pagkain, nakakain, haba ng pila, tapos umaapaw yung plato mo. So, lahat ng kilos natin, meron yung sinasabi. Meron naman sa buffet table na ang haba na nga ng pila, ang tagal-tagal pang pumili. May sinasabi kayo doon, I'm inconsiderate. I don't care. Kung matagal lang kayo, nandito ako, I'll take my time. Anong itsura ng toilet na iniiwan nyo pagkatapos nyo? It tells so much about you. Kung ang kasunod nyo ay anghel. Itrato nyo dahil baka nga anghel. Sabi ni Paul, many have entertained angels without knowing it. How do we treat ourselves? Pagka magkakaagawan na ba? Nakaagaw ka na? Pagka may pila ba? Pumipila tayo. Pagka mayroong mga bastos na mga jokes, mga bad taste kind of jokes, nakikisali ka ba? Nakikitawa? O pinipigil mong hindi? Kahit tawang-tawa ka na, kunwari hindi. Kasi ayaw mong i-advertise na actually enjoy ako sa ganyang humor. What do you do? Self-respect. Pag tayo lagi nilang nai-ignore, hindi napapansin, hindi nababagyan ng halaga ng kapwa, 99% of the reason, kayo ang nagbibigay sa kanila ng clue how to treat you. Pag napapansin mo, yung nagsasalita kayo, wala nang nakikinig, nag-aalisan, review. Baka naman napaka-boring yung magkwento. Pagkahaba-haba, ang dami-daming detalye. Dahil alam nga namang enjoyable tayo, yung mga tao, tiisin na huwag mag-enjoy at talikuran tayo. It's important. Self-respect. Just like the woman of Proverbs 31. Sabi, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Well, unang-una, maraming savings ang babaeng ito. So she can laugh at the days to come. She is clothed with strength, with dignity. Hindi siya utang dito, utang doon. Hindi siya laging gipit na gipit. Marunong siyang maghanap buhay. Marunong siyang magtipid. Marunong siyang magbigay sa mga kawawa. Kaya siya merong strength. Hindi siya palaasa. Hindi siya nakaasa na lang sa bigay at mahihingi sa kapwa. Siya pa yung palabigay. Pero marunong siyang maghanap buhay. She knows how to create wealth. And the Bible says, she can laugh at the days to come. Mga kapatid, 7 gifts to give yourself. Kahit magbigay tayo ng magbigay ng mga nakabalot na regalo sa kapwa, pag itong 7 ito wala sa atin,
wala rin tayong masyadong maibibigay. It is empty. It is only in the surface. How you treat yourself greatly affects how other people will treat you. What do you do to, for, and by yourself greatly shapes your personality, your life, and your lifestyle. Let's bow before the Lord and have some self-assessment. Hindi masamang mag-isip magbigay sa kapwa. But charity begins at home. Bigyan niyo muna ang sarili. Ayusin, palakasin ang ating sarili. At kung yan ay hindi natin na pag-iisipan lagi, ngayong Kapaskuhan, isipin natin. Bigyan niyo muna ng gifts na ito ang sarili bago ang iba. Heavenly Father, we praise and thank you that you love us, that you want us to improve. Na habang kapuri-puri yung nag-iisip kami kung paano magbibigay sa iba, gawin namin ang marapat na isipin muna ang aming sarili. Hindi para kami maging beneficiary lang nito, hindi because we are so self-centered, but because we know, oh God, that when we live well, that when we are all right, we can be better servants to you and to other people. Lead us unto self-assessment. At kung ano mga kulang sa amin sa mga napag-usapan at nabanggit na ito, ituro mo sa amin ang malinaw na malinaw kung paano at anong dapat namin gawin